Pinagbukod-bukod ko na ang lahat ng 45 tinik ng isda. Iprito mo muna pag uwi mo. Tapos saka mo sabawan para mas maputi at malasa. Napakahusay at napakalinis mo talaga magtrabaho, Xiao Zhu. Xiao Zhao, lakas ng negosyo natin ah. Boss Hugh, paano po pala yung kontrata natin para sa susunod na buwan? Sa susunod na buwan, magkakaroon ng upgrade ang buong palengke. Aayusin uli ang mga pwesto. Kaya madodoble na ang upa sa pwesto mo. Ako si Zhao Yi. 5 taon ko nang inaalagaan ang pwestong ito. Dati, ito ang pinakasulok at pinakamalungkot na bahagi ng palengke. Basang-basa pa at may tagas ang mga tubo ng tubig. Ako mismo ang gumawa ng paraan para hindi ito pasukin ng tubig. Ako rin ang naglagay ng sistema para sa sirkulasyon ng tubig. Tuwing madaling araw, pumupunta ako sa pantalan para makuha ang pinakasariwang huli mula sa malalim na dagat. Sa loob ng 5 taon, dumanas ako ng hirap. Para lang gawin itong pinakasikat at dinarayong pwesto sa buong palengke. Double. Kung tataasan niyo ng 10% base sa presyo ng merkado, kaya ko pang tanggapin. Pero kung dodoblehin, parang hindi naman yata patas yun. Anyway, ang batas dito sa palengking ito. Ako si Hu ang mismong batas. Nagtitinda ka lang naman ng isda pero ginawa mo pang mukhang aquarium ang pwesto mo. Sabihin ko na sa iyo ng tapat. Kukunin ko na ang pwestong ito. Kaya umalis ka na agad dyan. Xiao Zhu, malaki-laki na rin naman ang kinita mo rito. Magtayo ka na lang ng pwesto sa ibang lugar. Maganda ang swerte sa pwestong ito. Tamang-tama para pagpraktisa ng pamangkin ko. Huwag ka na pumasok bukas. Sige, ayusin na natin ang bayaran. Bukas na bukas aalis na ako. Buti naman at marunong kang makiramdam. Bilisan mo ang pagkilos. Baka maantala mo pa ang pagyaman ko bukas. Kumusta na pala ang pagpapalawig ng kontrata ni Zui? Nawala na sa kanya ang pwesto. Pinapaalis siya ni Boss Hu para ibigay ang pwesto sa pamangkin niya. Anak ng, sobrang walang hiya talaga yang si Hu. Papatabain muna bago katayin. Hahayaan mo na lang ba ng ganoon? Hindi mo sila pwedeng palusutin ng ganoon lang. Dapat binibigyan ng leksyon ang mga ganyang tao. Kuya Li, huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang matapos na lang ng ganito. Tito Zhang, si Xiao Zhu po ito. Xiao Zhu, handa na ang mga paninda para bukas. Anong oras ko ihatid? Tito Zhang, huwag niyo na pong ihatid. Hindi ko na po upahan ang pwestong iyon. Mahabang kwento po. Basta, mula ngayon lahat ng panindang ihatid sa pwestong iyon. Kahit sino pa ang umorder, huwag niyo pong ibibigay. Hindi karapat-dapat ang mga dekalidad niyong paninda sa kanila. CJ, naiintindihan ni Tito. Ang mga huli ko sa malalim na dagat. Tanging sa pagkatao mo lang ako nagtitiwala, Xiao Zhu. Kahit magbayad pa sila ng mas malaki, hindi ko ibebenta sa kanila. Tapos na ang kontrata sa pwesto. Aalis na ako sa palengke simula bukas. Inihahanda na ang bagong tindahan. I-anunsyo na lang ang bagong lokasyon sa susunod. Kapag bibili kayo ng isda ngayon, maging maingat po sana kayo sa pagpili. Mag-ingat na huwag makabili ng isdang may kemikal. Boss Hu Bin. Naihanda ko na ang entablado para sa inyo. Oras niyo na para magtanghal. Hindi nagbukas si Xiao Zhu ngayon. Anong oras ka darating sa pwesto? Sabi sa group chat lumipat ka na raw. Totoo ba iyon? Wala muna ako sa dating pwesto ngayon. Inaayos pa ang bagong lokasyon. Kung kailangan niyo ng isda pwede niyo muna akong i-message ng pribado. Madaling araw na ako natapos mag-impact kagabi. Ang mga aquarium at mga kutsilyo. Pati ang mga lagayan at timbangan. Lahat ng pwedeng dalhin dinala ko na. At nilinis ko na rin ang mga hindi kayang dalhin. Walang iniwang kahit anong madali para kay Hubin. Napakinabang. Halika kayo, wag ninyong palampasin ito. May malaking promo kami para sa aming grand opening ngayon. May 20% diskwento sa Seabass. May 20% diskwento rin sa Hipon. Magkano ba ang benta rito dati? Mas mura ang tinda rito sa Huji kumpara sa kanya. Boss, bakit ang mura naman ng Seabass na ito? Dahil bagong bukas ang tindahan namin. Nalulugi na nga kami para lang makahatak ng suki. Nakatanggap ng 35 yuan. Pumasok na ang bayad. Sabi ko na nga ba eh. Ano bang mahirap sa pagbebenta ng isda? Dati, ginagawa pang mahiwaga ni Zoe ang lahat. May pa-water circulation pa siya. At galing pa raw sa malalim na dagat ang supply. Pero tingnan mo, nakakabenta naman ako ngayon. Boss, nasaan na si Xiao Zhu na dating nagtitinda rito? Hindi na siya nagtatrabaho rito. Ako na ang mamamahala rito mula ngayon. Tita, may 20% diskwento ngayon kaya bumili ka na ng isda para steam. Bakit parang medyo malabo ang mata ng isdang ito? Talaga ba, baka sa ilaw lang iyan. Mayroon pa ba nung huling-huli mula sa bangka ni Tatay Zhang? Iyon palagi ang binibili ko dati.
Tita, magkakapareho lang naman ang mga isda. Huwag ka nang masyadong mapili. Pare-pareho naman silang buhay. Why, tita? May 20% diskwento na nga, hindi mo pa bibilhin. Huwag na lang, hindi muna ako bibili ngayon. Bakit parang malabo ang tubig dito? Dati, napakalinaw ng tubig sa aquarium ni Xiaozu. Iba naman ang tubig sa isda. Bibili ba kayo o hindi? Boss, bigyan mo ako ng kahit anong murang isda para lutuin. Sige po, itong sea bass na may 20% diskwento ay 35 yuan na lang, kunin mo na. Pumasok na sa alipay ang 35 yuan. Tiyo, nakabenta ako ng halos 4,000 yuan ngayong araw. Mahusay, sabi ko na nga ba tungkol kay Zoe. Walang espesyal sa batang iyon. Mahal siya magbenta kasi mahal din ang kuha niya sa supplier. Doon ako kumuha ng paninda kay Lauhe. Kalahati lang ang puhunan ko rito. Kung ganito ang magiging benta natin. Sa loob ng isang buwan hindi bababa sa kinikita niya ang kikitain natin. Masyado kasing makitid ang utak ng batang iyon. Nararapat lang na mapag-iwanan siya. Tiyo, ano pong gagawin natin dito sa mga patay na isda? Ilagay mo muna sa yelo tapos hiwain mo bukas ng umaga para ibenta ng may diskwento. Kapag mas mura ang isda laging may bibili niyan. Hindi kaya masira ang reputasyon natin yan. Sa palengke wala namang nagtitinda na hindi namamatayan ng isda. Huwag mong tularan ang masamang ugali ni Zoe. Nagtatapon agad sa bawat isang namamatay na isda. Aksaya lang sa pera iyon at hindi marunong magtipid. CJ. Naitanong ko na kagabi yung lugar na pwede mong lipatan. Dating bodega ito ng mga kargamento. Medyo maliit nga lang. Pero may kanal naman doon. At pwedeng kabitan ng 3-phase na kuryente. Pwede kaya ang lugar na ito? Pwede yan. Seryoso ka bang dito mo gustong magtrabaho? Inagaw na kasi ng iba yung pwesto ko. Kaya panahon na rin para sumubok ng ibang paraan. Noong nasa palengke pa ako, ang mga mamimili pa ang lumalapit sa akin. Pero ngayon ako na mismo ang maghahatid sa tapat ng bahay nila. Magpapadeliver ka ba? Hindi lang basta simpleng delivery. Gagawa ako ng imbaka ng sariwang isda para sa komunidad. Malaking pera ang kakailanganin mo riyan Gagastos talaga ako rito. Pero mas mabuti na ito kaysa hayaang sakalin pa rin tayo ni Boss Hugh. Sasamahan ka ni Kuya Xing na maglinis. Masyado ka namang seryoso riyan. Parang ginagawa mo namang malaking kumpanya yan. Hindi pwedeng hindi magseryoso. Wala na akong pwesto ngayon. Hindi na nakikita ng mga mamimili ang mga isda. Kaya ang tanging dahilan na lang para pagkatiwalaan nila ako ay ang aking reputasyon. Zoe, masyado ka kasing tapat na tao. Hindi naman sa tapat ako. Ayoko lang talagang masira ang sarili kong reputasyon. Si Yaozu, nakakabili pa ba ng isda dyan sa iyo? May exam ang apo ko bukas. Gusto ko sanang ipagluto siya ng mainit na sabaw ng isda. Pwedeng-pwede po. Bukas ng umaga mayroong wild crucian carp at maliit na yellow croaker. Para sa sabaw mas maganda kung 2 crucian carp. Sapat na ang 2 para sa pamilyang may 3 miyembro. O sige 2 crucian carp na lang. Pakikaliskisa naman ng maayos at pakilinis. Siguraduhing malinis na malinis ang pagkakaliskis Sige po ihatid ko po bago mag 8:00 ng umaga bukas. Si Yaozu, gusto ko rin ng isang fillet ng blackfish. Para madaling iluto sa suan kayo. Mahina na kasi ang ngipin ng matanda sa amin. Mayroon bang kaunti lang ang tinik? Si Yaozu, magkano naman ang bayad sa delivery? Libre po ang delivery kapag may 2 order sa parehong subdivision o kondo. May hiwalay na note po para sa isda ng mga matatanda at buntis. Lahat ng isda ay nililinis at inihahanda sa mismong araw ng pag-deliver. At dinideliver din sa mismong araw na iyon. Grabe, mas mabilis pa sa pagtitinda sa bangketa. Masyadong detalyado at asikaso naman ito. Parang nagtitinda lang naman ng ilang pirasong isda. Kuya Lee, bakit nga ba sa akin lumalapit ang mga customer? Siyempre, dahil maganda ang kalidad ng mga isda mo. Hindi lang dahil maganda ang isda ko, kundi dahil alam nila na tanda ko na takot sa tinik ang anak nila. Na hindi pwedeng masyadong malansa ang pagkain para sa mga matatanda. At hindi basta-basta pwedeng kumain ng mga frozen na pagkain ang mga buntis. Isda lang ang ibinibenta sa palengke. Pero ako kapanatagan ng loob ang ibinibenta ko. Si Yaozu, nabalitaan ko na nawala raw ang pwesto mo. Dahil doon sa lalaking nagngangalang Hugh. Walang kwenta kausap at madaya. Ganyan talaga kapag negosyo. Hindi talaga maiiwasan ang ganyan sa Baisinghal. Huwag ka nang magpanggap na mabait dyan. May pumunta sa akin kahapon. Sabi nila gusto ka raw nilang kunin. Pinatalsik ko na ang dating supplier na nanggugulo doon.
Sino ba isang matabang lalaki? Napakabastos at mayabang magsalita. Ang unang tinanong agad ay kung magkano raw ang mga isda mula sa malalim na dagat. At pilit pa niyang binababaan ang presyo. Kaya tinanong ko siya kung alam ba talaga niya ang kalidad ng produkto ko. Sabi niya pare-pareho lang naman daw ang mga isda. Pagkarinig ko nun, muntik ko nang ihampas sa ulo niya yung basket. Ang ganda ng batch ng maliliit na karpa ngayon. Nahuli ito sa dulo ng ilog. Masarap pang pakulo ng sabaw tapos may dalawa pang dalag. Buhay na buhay pa kaya pumili ka na lang. Ibibigay ko sa iyo itong batch na ito sa dating presyo na 120. Nakatanggap ng 120 yuan sa WeChat. Nagsisimula ka pa lang naman ngayon. Kung gipit ka bibigyan ka ni Tito ng mas mura. Wag na po dapat lang na may magandang presyo ang magandang klase ng paninda. Kapag tinawaran ko kayo ng husto, baka sa susunod ay bulok na paninda na lang ang ibigay ninyo sa akin. Sige may mararating kang ang bata ka. Ang kapal naman ng hiwa na ito. Hindi ganito ang dapat na texture nito. Hindi pa maayos ang pagkakahugas sa hasang ulitin mo. Isinulat ng customer na ito. May matanda raw sa bahay nila kaya dapat konti lang ang tinik. Masyadong mataas ang nagagastos mo sa paggawa. Sa umpisa kailangan talaga nating gawin ito. Dahil hindi sila pumunta sa mismong tindahan sa unang pagkakataon. Kundi sa bahay na nila mismo tinatanggap ang isda. Kaya kapag may kahit munting bagay na hindi nila nagustuhan, hindi na sila kailanman order pa ulit sa susunod. Nakuha ko na reputasyon muna bago ang lahat hehe. Si Yaozu talagang dinala mo pa rito. Malinis na po ang pagkakahanda ko sa isda. Naalis ko na rin ang itim na balat sa loob nito. Pag uwi ninyo patuyuin nyo muna gamit ang kitchen pepper. Iprito nyo muna sa kaunting mantika. Tapos lagyan nyo ng kumukulong tubig para pumuti ang sabaw. Napakaasikaso mo talaga. Sana maging maayos ang pagsusulit ng apo ninyo. Sana nga magkatotoo ang mga sinabi mo. Talaga bang nagde-deliver kayo? Kaya nyo bang mag-deliver hanggang sa Nanyuan? Si Yaozu kukuha ako ng isang sibas bukas. Kaya mo rin bang alisin ang dumi sa likod ng hipon? Na-deliver ko na ang lahat. 27 order walang kahit isang nakaligtaan. Boss, pakifilet naman po nitong isda. Para sa Suan KU. Makakain ba ang ganitong hiwa? Hindi ko lang nakuha ang tamang anggulo ng hiwa. Magiging okay din pagkatapos. Pakichop nga ng 2 ulo ng isda para sa akin. Panatilihing buo. Sabi ko panatilihing buo. Ay ito pwede na rin naman. Huwag na lang pala. Boss, pakibalata naman ito. Balat ba ang tinatanggal mo o pati laman na? Huwag na sige na huwag na lang pala. Noong nandito pa si Xiaozhou walang ganitong amoy. Bilisan mo naman ang kilos mo. Huwag mo tayong gawing katatawanan sa iba. Tito. Mas mabusisi pala ang trabahong ito kaysa sa iniisip ko. Kaya nga ni Zoe diba? Bakit ikaw hindi mo kaya? Kaya ko naman. Kung kaya mo bakit ang dami pang natira rito? Hindi na masyadong bumibili ang mga suki natin. E paano naman ang mga bagong customer? Bumibili nga sila pero grabe naman silang tumawad. Bukas mag-buy one take one tayo. Para dagsain muna tayo ng mga tao sa simula. At saka isa pa. Maghanap ka ng paraan para makontak ang mga supplier mula sa malalim na dagat. Mahal magbenta si Zoe noon. Kaya lang naman mahal dahil doon sa kalidad ng mga supplies niya. Kinontak ko na sila usang kahapon. Anong sabi niya ayaw raw ba niyang magbenta sa atin? Sabi niya para saan daw ba ang paninda? Ibinibigay lang daw niya sa mga nakakaintindi ng magandang kalidad. Isang mabahong mangingisda lang naman kung makaasta akala mo kung sino. Walang problema pagdating sa supply. Napakarami nating mapagkukunan ng supply. Hindi ako naniniwala na kung wala ang matandang si Zhang. Hindi na makakapagbenta ng isda ang palengking ito. Boss, anong isda ang masarap ay steam ngayong araw? Huwag na lang pala mahina na kasi ang mga ngipin ng matanda ko sa bahay. Anong isda ang pwedeng kainin na hindi malansa? Lahat naman ayos lang naman siguro. Bago ka lang ba rito? Pwede bang pakainin ng hipon ang batang inuubo? Hindi ko po masyadong sigurado riyan, salamat na lang po. Naka-49 na order na si Zui ngayong araw. Halos dumoble na kumpara noong kahapon. Magtrabaho muna tayo.
Hello, ikaw po ba si Boss Xiaozu? Dati na akong bumibili ng karpa sa pwesto mo noon. Opo, ako nga po, ano po ang sa atin? Itatanong ko lang sana kung pwedeng uminom ng sabaw ng karpa ang buntis. Anong klaseng karpa ang magandang bilhin? Ilang buwan na po kayong buntis? 8 araw pa lang po mula nung nanganak ako. Medyo kulang po ang gatas ko. Kakapanganak mo pa lang kaya huwag ka muna basta-basta bibili ng karpa. Dapat yung sariwa buhay at ligaw na maliit na karpa. Huwag kang bibili ng masyadong malaki. Pati yung malansa ang amoy. At yung maitim ang hasang. Huwag mo rin kukunin yung malalaki ang tiyan. Yung dati mong pwesto doon sa palengke. Pwede pa ba bumili doon ngayon? Bumili ka na ba? Bumili ang biyanan ko kaninang umaga ng 2 piraso. Sabi ligaw na karpa raw yun. Nakasalang na nga at pinapakuluan na. Pero parang kakaiba ang amoy. Medyo masangsang. Nandoon pa ba yung isda? Nasa kaserola pa po, huwag nyo muna higupin ang sabaw. May problema ba? Hindi ko masasabi rito sa telepono. Pero siguradong hindi normal kapag masangsang ang amoy. Kuhanan niyo po ng litrato ang ulo ng isda, pati ang hasang at ibabaw ng sabaw para makita ko. Bakit po, ano pong nangyari? Hindi ba sariwa ang isda na ito? Kahit papaano ay hindi ito huli ngayong araw. Naligaw at sariwang karpa. Phew, Ben. Ang lakas ng loob ng lalaking yan na magbenta ng ganitong klaseng isda sa kapapanganak pa lang. Huwag na huwag mong iinumin ang sabaw na yan. Huwag mo ring kakainin ang isda. Itabi mo muna ang kaserola. Itabi mo rin ang plastik na pinaglagyan at ang resibo ng pagbabayad. Kapag sumama ang pakiramdam mo, magpunta ka agad sa ospital. Tumikim ako ng kaunting-kaunti kanina. Ngayon ay medyo sumasakit na ang tiyan ko. Huwag kang magpanik. Magpasama ka muna sa pamilya mo para pumunta sa ospital. Huwag mong itatapon ang sabaw ng isda dahil magsisilbi ang ebidensya. Aksyonan mo ba ito o hindi? Siyempre, paano natin ito ayusin? Pumunta muna tayo sa pantalan. Ngayong kakapanganak pa lang niya. Hindi pwedeng walang laman. Kukuha muna ako ng 2. Tunay na ligaw na maliit na karpa. Sa'yo na lang yan. Pagkatapos maasikaso ang mga order ngayong hapon. Paano naman doon kay Hubin? Iligtas muna ang taot saka na natin ayusin ang atraso. Hindi ba kumuha ka na ng paninda kaninang umaga? Bakit bumalik ka na naman? Tio Zhang, may customer na kapapanganak lang. Para sa sabaw ng karpa. Kaso ganitong isda ang nabili ng pamilya niya. Hindi naman ito ligaw na karpa. Namatay na ito sa palaisdaan bago. Ibinalik sa tubig at binabad uli. Ganyan din ang tingin ko. Walang konsensya ang magpapakain ito sa bagong panganak. Mayroon ka pa bang ligaw na maliit na karpa dyan? Yung sariwa at maliksi sana. Konti na lang ang natira ngayon. Itatabi ko sana para ipansabaw sa misis ko. Heto, kunin mo na. Para naman sa bagong panganak yan. Libre na ito kay Tio. Tio Zhang, kailangang bayaran kapag maganda ang klase. Kapag hindi ninyo tinanggap ang bayad, mahihiya na akong lumapit sa inyo sa susunod. Para kumuha ng paninda kapag nagmamadali ako. Ang kulit mo talaga. 30 lang ang sinabi ko. Pero 50 ang ipinadala mo. Yung isda na itinabi ninyo, dapat ay para ipagsabaw kay ate. Ang labis dyan ay pambawi ko na lang sa pamilya ninyo. Huwag maglagay ng kung ano-anong rekado sa sabaw para sa bagong panganak. Kaunting luya lang ang ilagay mo. Siguraduhin pritong-prito muna ang isda. Bago buhusan ng kumukulong tubig. Alam ko po. Hindi ka naman ganyan kabagal magkaliskis dati ah. Hindi pwedeng masira ang balat ng isda na kakainin ng bagong panganak. Kapag nasira ay madaling madudurog kapag pinakuluan. Para ka namang nagre-reseta sa ospital niyan. Hindi pwedeng basta-basta ang pagkaing ipapasok sa tiyan. Kayo po ba si Boss Zhou? Ako nga po. Iakyat mo muna ang isda sa taas. Kumusta na ang asawa mo? Sabi ng doktor hindi naman daw malala. Baka may nakain siyang hindi sariwa. Na-irritate lang ang tiyan niya. Buti na lang kaunti lang ang nainom niya. Huwag mong itapon ang dating sabaw ng isda. Naitabi ko naman pati ang payment record at plastic bag. Kinuhanan ko na rin ng larawan ang sabaw sa kaldero. Noong bumili si mama kaninang umaga, sinabi naman niya talaga, nagagamitin para sa sabaw ng kapapanganak pa lang. Todo pangako pa ang may-ari. Nasariwa at ligaw na karpa raw ito. Sa totoo lang, dati naman ay laging sa inyo bumibili ng isda ang asawa ko. Ngayon lang talaga hindi alam ni mama na lumipat na pala kayo. Kaya doon siya pumunta sa dating pwesto. Ayos lang iyon. Magkano nga pala itong isda? Transfer ko na lang sa iyo ang bayad. 30 piso para sa 2 karpa.
30 piso lang. Tapos sinadya mo pa talagang ihatid galing sa daungan. Bayad lang sa isda iyon. Huwag mo nang isipin ang paghahatid ko. Hindi naman pwede ang ganoon. Kapag maayos na ang pakiramdam ng asawa mo, saka mo na lang ulit suportahan ang negosyo ko. Maraming salamat po. Huwag mo munang lagyan ng kung ano-anong pampalasa ang sabaw ng isda. Kapag luto na ang sabaw pa konti-konti mo muna siyang painumin. Para tingnan kung okay ba sa tiyan niya. Boss Zeo, pwede ko bang is-post ito sa group chat? Ngayong araw bumili ang mama ko sa dating pwesto ni Zeo. At bumili ng 2 sinasabing ligaw na karpa. Ang orihinal na sabaw. At naitabi na ang payment record pati ang plastic bag. Napakatakot naman ito. Sa taong kapapanganak pa lang. Nagawa pa nilang magbenta ng ganitong klaseng isda. Sabi ko na nga ba hindi tama ang lasa doon. Noong 6 Xiaozu pa ang nandito. Paano namang mangyayari ang ganoong bagay? Baka naman may hindi lang pagkakaunawaan. Dapat i-test muna kung talaga bang sira ang isda. Huwag muna tayong magpadalos-dalos sa paghatol. Ang mga partikular na detalye ay dadaan muna sa resulta ng pagsusuri at sa desisyon ng mga kinaukulang departamento. Kaya ko lang itong suriin base sa litrato. Ang 2 isdang iyon ay hindi pumasa sa standard ko para sa isdang isasabaw para sa bagong panganak. Kahit hindi kayo sa akin bumili, susubukan ko pa ring tingnan para sa inyo. Napakatapat talaga magsalita ni Xiaozu. Mula ngayon kay Xiaozu na lang kami bibili ng isda. Pwede bang gumawa ng permanenteng listahan ng order? Zoe, sasabog na yata ang group chat mo. May delivery ngayon ng mga huling maliliit na karpa. Sariwang isda na manong-manong nilinis. May blackfish at seabass din. Pati yellow catfish at maliliit na yellow croaker. Pakinote kung para sa buntis, matanda o bata. Pakisabi agad kung kakainin na. Hindi kami nagbebenta ng tirang isda kagabi. Hindi kami nagbebenta ng isda na hindi alam ang pinagmulan. Hindi kami nagbebenta ng isda na hindi namin kayang kainin. Biglang dumami ng ganito ang mga order natin. Hindi natin ito kayang matapos lahat. Limitado lang ang kakayahan nating mag-deliver ngayong araw. Kapag umabot sa 100 order ay hihinto na kami sa pagtanggap. Mas okay ng kakaunti basta maayos kaysa marami pero magulo. Unahin bukas ang mga customer na hindi umabot ngayon. Xiaozu, may kita na ayaw mo pang kunin. Pwedeng mas kaunti ang maibentang isda. Pero hindi pwedeng masira ang ating reputasyon. I forward ito ng isa-isa. Sa group chat ng mga may-ari sa Nanyuan. Sa group chat ng mga nanay sa Jingxiu. Sa group chat ng mga may-ari sa Nantong. Nakapagdagdag ako ng 200 bagong kaibigan sa loob lang ng isang gabi. Parami na ng parami ang mga order. Pero alam kong simula pa lang ito ng lahat. Napakaganda na ng takbo natin ngayon. Sa tingin mo alam na kaya ito ni Hubin ngayon? Malapit na siguro. Zoe, anong ibig mong sabihin? Sino ito? May kailangan ka. Huwag ka nang maang-maangan. Si Hubin ito. Ikaw ang nagpapasimuno ng gulo sa group chat, no? Sinasabi mong nagtitinda ako ng isdang may formalin. Ordinaryong karpa lang naman yun. Anong problema doon? Siya naman ang mahina ang katawan. Bakit sa akin isisisi? Hubin, mabuting tandaan mo ang sasabihin ko sa iyo. Ano? Ang mga nagtitinda ng isda. Huwag iasa sa swerte ang buhay ng mga mamimili. Sino ang tinatakot mo? Hindi talaga ako maniniwala sa iyo. Tingnan natin kung makakatagal ka kapag umalis ka sa palengke. Matigas pa rin ang pananalita ng lalaking ito. Walang silbi ang pagmamatigas. Ano pala ang may silbi? Ang ebidensya. Isda ito para sa bagong panganak. Bago pa lang kasi kami kaya baka hindi pa sanay ang mga empleyado. Isda kasi yan at mainit ang panahon kaya normal lang na may kaunting amoy. Dahil lang ba sinabi ninyong may problema ay may problema na talaga? Nasaan ang resulta ng test? Tumawag na ako para magreklamo. Pag-usapan natin ito ng maayos. Hindi na kailangang palakihin pa ito. Kakapanganak pa lang ng asawa ko. Noong nagbenta ang pamangkin mo ng ganitong isda, bakit hindi niya naisip na huwag palakihin ang gulo? Malaking promo para sa lahat ng buhay na isda. May 20% discount sa lahat. Huwag palampasin ang pagkakataong ito habang dumadaan kayo. Kung bibili kayo ng isda, tingnan ninyong mabuti.
Ilang order na yung araw? Malapit nang umabot ng 100. Mas mahal ng 10 piso ang isda mo kumpara sa palengke. Bakit naman? Dahil hindi mo na kailangang gumising ng maaga para pumili. At kapag nagkamali ako sa pagpili, babayaran kita. Kung hindi mo magustuhan kapag natanggap mo, pwede mong ibalik. CJ, isang steamed sibas nga. Boss, yung sibas na binili ko kahapon. Pagka-steam, sobrang lambot at durog-durog ng laman. Baka dahil masyadong malaki yung isdang yun. Anong kinalaman ng laki sa pagiging durog ng laman? Ano bang problema sa mga hipon nyo? Kalahati ng mga ulo ng hipon pagka-uwi ko ay puro shanks and fish. Normal lang naman yun, di ba? Ganyan talaga ang hipon kapag matagal nang nakatabi. Di ba sabi mo kararating lang yan kaninang umaga? Grabe. Sansu. Busy ka yata, Lauhi. Boss Gu, anong hangin ang nagpadpad sa iyo rito? Gusto ko lang namang suportahan ang negosyo mo. At para na rin mabisita ka. Ang pamangkin ko, siya na ngayon ang may-ari ng pinakamagandang pwesto sa bentahan ng seafood. Sa susunod, ang mga isda para sa restaurant mo. Boss, sabi ng customer, buhaghag daw ang laman ng isda at hindi lasang lapu-lapu. Gustong ibalik. Bossy. Hindi ganito ang texture ng mga isda niyo noon. Hindi pwede ang isang ito ngayon. Pasensya na po, papalitan ko na lang po ng ibang putahe. Sinong nag-check ng isdang ito ngayon? Buhay pa naman nung idinelever ito ng Hyuje. Ang sikat na steamed fish ng Hongyun Restaurant. Halatang pumangit ang kalidad. Buhaghag ang laman ng isda. Masyadong malansa. Dati, pumupunta talaga ako rito para lang kumain ng isda. Ngayon, mukhang pinalitan na ang supplier nila. Tawagin mo nga si Hubin at papuntahin mo sa kusina. Saan ba talaga galing ang batch na ito ng mga lapu-lapu? Galing sa wholesale market. Magagandang klase naman ang lahat ng yan. Anong klaseng species yan? Lapu-lapu nga. Anong klaseng lapu-lapu? Hindi ba lapu-lapu pa rin naman ang lapu-lapu? Kahit anong klase ng lapu-lapu, hindi mo man lang maipaliwanag ng maayos. Tapos may gana ka pang mag-supply sa akin. Boss he, wag ninyo silang pakinggan, puro kalokohan ang sinasabi nila. Hindi naman kasi masarap ang isda kapag pina-steam lang. Baka sa luto lang o sa apoy ng kusinero ang may problema. Ulitin mo nga ang sinabi mo. Mag-deliver ka ulit bukas. Sige po, sisiguraduhin kong maganda ang ibibigay ko sa inyo. Huling pagkakataon na ito. Boss, binibigyan niyo pa rin siya ng pagkakataon. Hindi ko siya binibigyan ng pagkakataon. Gusto ko lang makita kung talagang wala siyang alam. O sadyang niloloko lang niya tayo. Kuya Chen, tingnan mo nga tong isang isda na to, Kitse. Kapag inihain tong isdang to sa lamesa, siguradong ibabalik o ibabato ng customer ang plato sa atin. Hindi ko muna kukunin ang batch na to ngayon. Boss he, parang pinaglalaruan nyo naman po ako nito. Maaga pa lang dinala ko na ito rito sa inyo. Tapos bigla nyo na lang sasabihing ayaw nyo na. Hindi maganda ang kalidad ng produkto mo. Saang bahagi ang hindi maganda rito? Buhay pa naman ito ah. Hindi dahil buhay pa ay pwede na itong ihain sa customer. Ang dami mo namang arte. Boss, sa totoo lang. Ang nanay ko kasi kamakailan. Laging bumibili sa isang WeChat group. Ang pangalan ng nagtitinda ay Xiaozu Fresh Fish Direct Delivery. Balita ko, sila rin yung dating Zuji sa palengke. Ang may-ari niyan ay nagde-deliver na ngayon. Noong nakaraan tungkol doon sa sabaw ng isda para sa bagong panganak. Siya mismo ang tumulong para asikasuhin yon. Zujay. Opo. Sabi ni nanay napakalinis daw ng mga isda nila. Dinadala pa nga mismo sa tapat ng bahay niyo. Bibili po ba kayo ng isda? Boss Xiaozu. Kilala niyo pa ba ako?
Boss He ng Hongyun Restaurant, ang talas talaga ng mata nyo. Boss He, paano nyo po nalaman ang lugar na to? Nagtanong-tanong lang ako. Hindi naman mukhang maliit na gawaan lang tong lugar mo. Maliit man ang lugar na to pero hindi pwedeng basta-basta lang ang mga patakaran natin. Balita ko nagde-deliver ka na ngayon. Karamihan sa mga kalapit na subdivision lang. Tumatanggap ka ba ng malalaking order galing sa mga restaurant? Depende kung anong klaseng order. Mukhang hindi ka naman nagmamadaling kumita ng pera. Hindi naman pwedeng basta-basta lang tumanggap. Malaki kasi ang konsumo ng mga restaurant. At kailangan nila ng tuloy-tuloy na supply. Kung sakaling hindi ko kayang tustusan yan, ang maapektuhan ay ang turnover ng mga lamesa mo. At kung magde-deliver lang ako ng basta-basta, masisira ang pangalan ng restaurant mo. Pati na rin ang sa akin. Kung kailangan mo ng supply para sa isdang pang-steam, at dapat maihatid tuwing alas 5:30 ng umaga. Kaya mo ba yung ganoon? Kaya ko, pero depende pa rin sa klase at dami ng isda. Apahap, lapu-lapu, dalag at hipon. Ang lapu-lapu naman, kailangang a-order ng isang araw bago ang delivery. Yung totoong lapu-lapu talaga. Hindi kasi laging may magandang huli araw-araw kung biglaan. Pero ang apahap at dalag, kayang supply ng tuloy-tuloy. Sa hipon naman, depende sa lagay ng panahon at sa dating ng huli sa pantalan. Mas maaasahan ang mga sinasabi mo kumpara sa mga puro pangako lang. Walang kwenta ang puro pangako. Ang mahalaga ay ang tamang kalidad ng maihahatid na supply. Bukas ng umaga, magdala ka ng 2 isda sa kusina ko, para masubukan sa pagluluto. Sige, pero kanino natin ikukumpara? Siguradong mahulaan mo naman kung kanino. Kay Huji. Sige, walang problema. Pero gusto ko lang linawin sa simula pa lang. Negosyante ako. Kung sino ang may mas magandang kalidad ng supply, at kung sino ang may maayos na serbisyo at tamang presyo, doon ako kukuha, natural lang naman yun. Dapat naman talaga na ang kalidad ng mga sangkap ang magpatunay ng halaga nito. Bukas, alas 8 ng umaga sa kusina ng Hongyun. Makakaasa kang darating ako sa tamang oras. Hongyun Restaurant. Malaking order yan ah. Pero malaking sakit din sa ulo. Paanong naging sakit sa ulo? Ang karaniwang customer, bibili lang ng isang isda. Kapag hindi ka kontento, papalitan ko ng isa pa. Sa isang restaurant 12 ng mesa ang siniserbisyuhan araw-araw. Kapag nagka-problema kahit isang beses lang. Damay pati ang 12 ng mesa ng sabay-sabay. Kaya tatanggapin ba natin o hindi? Tatanggapin natin. Di ba sabi mo matrabaho yan? Kapag matrabaho ibig sabihin may malaking kita doon. Swerte natin ngayon. May nakuha tayong 2 pulang lapu-lapu. Hindi naman ganoon kalakihan. Pero napakalikot at buhay na buhay. Medyo mahal, 480 kapag pinagsama silang 2. 2 pang ang apahak. Huwag piliin ang malalaki. Hindi ibig sabihin na malaki ay maganda na. Itong 2 ay siksik ang laman at bagay na bagay sa steam. Natanggap na ang bayad sa WeChat. Zooey. May lakas ka talaga ng loob na pumunta rito. Si Boss He ang nagpapunta sa akin dito. Huwag mong isipin na porke nakagawa ka ng delivery group, ay bigatin ka na. Ang mga malalaking order ng restaurant, ay hindi kayang hawakan ng isang maliit na negosyong tulad ng sa iyo. Maganda ang isang ito. Kung masarap o hindi ang isda, malalaman mo lang kapag nailuto na. Ngayong araw ay susubukan natin ang 2 putahe. Ang isa ay steamed apahak, at ang isa naman ay sabaw ng lapu-lapu. Pareho ang lakas ng apoy. Pareho ring chef ang magluluto. Mang Chen, ikaw na ang bahala rito. Bagong kuha ang isdang ito kaninang umaga. Normal lang na medyo nanghina sila habang nasa biyahe. Buhay na buhay ang isang ito. Hindi ibig sabihin na malikot ay masarap na ito. Kaya nga natin ito titikman ngayon. Ihanda ang 2 apahap ng sabay. Ilagay sa iisang steamer. At sa parehong oras ng pagluluto. Tikman mo muna, Mang Chen. Ano sa tingin mo? Hindi naman masama ang isda mo. Pero hindi ito sapat para maging signature dish namin. Bakit naman? Dahil masyadong malambot at madaling madurog ang laman ng isda mo. Lasang tubig at may malansang lasa pagkatapos lunukin. Baka naman dahil masyadong matagal ang pagkakastim nito. Kalokohan, parehong chef ang nagluto. Sa parehong oras, at sa iisang steamer lang, kunin mo ang sabaw ng lapu-lapu.
Zeo, magkano ang kada kilo ng isdang ito? Dongsing lapu-lapu 120. Mahal nga pero sulit naman. Bossy. Ang taas naman ng presyo niya kumpara sa akin. Paano mo bababaan ang gastusin sa restaurant mo kung ganyan kamahal? Alam mo ba kung ang isang order ko ng steamed lapu-lapu ay magkano ko ibinebenta? Gumagastos ang customer ng 2 o 300 piso para lang sa isang isda. Hindi para lang makatipid ako ng 20 piso. Sa puhunan, nakatipid nga ako ng 20 piso. Pero kung mapansin ng customer na hindi tama ang lasa, hindi na sila babalik sa susunod. Hindi lang isang plato ng isda ang mawawala sa akin, kundi ang isang buong mesa ng mga customer. Xiao Zhou. Bossy. Ano po iyon? Simula bukas, ang mga sibas at dalag ng Hongyun Restaurant, at ang ilang lapu-lapu ay sa iyo ko nakukunin. Bossy. Subukan muna natin ng isang buwan. Mga gaano karami po bawat araw? 20 hanggang 30 piraso ng sibas, mga 10 piraso ng dalag. Ang lapu-lapu naman ay depende sa order. Walang tiyak na oras ng paghahatid. Bago mag-alas 5:30 ng umaga, ano naman ang pamantayan sa pagtanggap? Ikaw ang bahala. Suriin agad sa kusina pagkadating. Hindi tatanggapin ang patay na isda. Hindi tatanggapin kung masama ang kondisyon at ang mga ihatid sa araw na iyon ay babayaran din sa mismong araw. Kapag may isang hindi maayos papalitan ko ng 10. Pero sa kondisyon na pagkatapos ninyong masuri, ay naitabi ninyo ito ng maayos. Mabuti naman at naging tapat ka agad sa simula pa lang. Para sa pangmatagalang negosyo, kailangang maging tapat na sa simula pa lang. Jing Shen. Jingdian Zawi, huwag kang masyadong magmalaki. Hindi naman ako nagmamayabang. Inagaw mo ang customer ko. Nagpapanggap ka pa dyan. Hubin, hindi inagaw ang mga customer. Ano pala yun? Paulit-ulit silang inalagaan para manatili. Huwag mo akong pangaralan. Chashen. Jing Shen. O sige, dahan-dahan ka lang matuto. Sus, ano namang malaki doon? Lahat ng inspeksyon sa kusina ay susunod sa bagong pamantayan. Pinalitan talaga. Paano na ang panig ng Huji? Kung hindi maayos ang isda, kailangang palitan. Kalidad lang ang tinitingnan sa kusina. Xiao Zhu, balita ko nagsusupply ka ng isda sa Hongyun. May-ari ng tindahan ng isda. Nang mapalitan ng Hongyun ang supplier, ang bilis kumalat ng balita. Maliit lang naman ang mundo ng mga restaurant. Kung masarap o hindi ang isda sa isang kainan lang, kakalat na ang balita. Tawagin mo si Bossy. May problema ba sa isda? Tama ang lasa ng isda ngayon. Wala na yung lansa katulad ng dati. Malambot din ang karne. Haha, basta nagustuhan niyo po ang pagkain, sapat na po yun. Gulat naman ako sa matandang to. Akala ko tuloy yung lokong bata na yun. Hindi nagdala ng magandang isda. Hays! Ayos ka lang ba? Aray! Bakit parang may nambabati ko sa akin? Ayos na gawa rin. Nagulat ako doon. Hahaha, hindi ba nagtagumpay din, haha? Ibinebenta ng mura. Mura lahat ngayon. Huwag na lang. Doon na lang ako o-order kay Xiao Zhu. Wala na nga siya sa palengke. Hindi lang niya ihatid sa bahay. Lilinisin pa niya ng maayos. Bakit ba laging ang daming natitirang isda kada beses? Bakit nawala ang mga order sa Hongyun? Tinatanong kita. Inagaw ni Zawi si Zawi. Pinapunta siya ni Boss He sa kusina para magluto ng putahe. Sa mismong harap ko pa ibinigay sa kanya ang order. Yung may apelidong Zhu na yan. Talagang naglakas loob na kalabanin ako.
Tito, hindi natin siya pwedeng hayaang magpatuloy ng ganito. Ginagawa na niya ang lahat mula sa pag-deliver hanggang sa pag-supply. Kapag nagpatuloy pa ito, maaagaw na niya ang lahat ng mga dati nating suki. Hindi ba mahilig siyang sumunod sa patakaran? Pwes gagamitin ko ang mga patakaran para paimbestigahan siya ng maigi. Walang permit para magnegosyo. May sariling cold storage at mga issue sa kalinisan ng pagkain. Tama, isumbong natin siya. Sa pagkakataong ito sisiguraduhin kong, kahit ang bulok niyang cold storage ay hindi na niya magagamit. Gusto kong maghain ng formal na sumbong gamit ang aking pangalan. Pakibigay po ang pangalan ng inirereklamo at ang detalye ng inyong sumbong. Sa likod na kalye ng looban, mayroong tindahan doon na tinatawag na Zuji Fresh Fish Direct Delivery. Mayroon silang cold storage. Nag-operate sila ng walang lisensya. Napakarumi ng kanilang lugar. Lihim silang nagpoproseso ng mga pagkaing dagat. At nagde-deliver pa sila sa mga subdivision at mga kainan. Kapag nagkaproblema ang mga kumain yan, sino ang mananagot? Tito, tapos na siya sa pagkakataong ito, diba? Yes, taga-benta lang siya ng isda. Kapag umalis siya sa palengke, akala ba talaga niya ay kaya niyang magpatakbo ng kumpanya? 6 na order para sa Jinsu Garden. 8 order para sa Nanyuan. Dagdag na 10 sibas para sa Hongyun ngayong gabi. Sino ang namamahala rito? Nakatanggap kami ng formal na sumbong mula sa isang testigo. May hinala ng operasyon ng walang kaukulang permit. Hindi pumasa sa pamantayan ng kalinisan. Magsasagawa kami ngayon ng inspeksyon sa lugar na ito ayon sa batas. Pakiusap na makipagtulungan sa inspeksyon. Itigil muna ninyo ang inyong ginagawa. Sige po, ay seal muna ang lahat ng mga kahon ng order. Ibalik muna ang mga hindi pa naprosesong isda sa holding area. Maaaring maantala ang pagde-deliver ng kalahating oras. Sabihin mo ang totoo sa customer. Pakiusap, pakisuri. Ito lahat ang sa iyo. Opo. Nasaan ang mga orihinal na kopya? Nandito po. Kontrata sa upa at pagpapanatili ng kagamitan. Talaan ng pag-sanitize at listahan ng mga biniling paninda. Medyo kumpleto ang mga talaan mo rito. Sa mga sariwang pagkain mahirap kapag hindi malinaw kung saan galing. May tala po ako sa bawat batch ng produkto. Tingnan muna natin ang mismong lugar. Dito po kakatapos lang maglinis ng isda. Na-sanitize ba ito? Karaniwang nililinis po ito pagkatapos ng bawat batch. Alas 11 ng umaga, alas 5 ng hapon. Sabay-sabay na pag-sanitize. Kukuha ako ng sample dito. Sige po. Pasado ang kalinisan sa ibabaw ng gawaan. 4 na degree sa refrigerator. Negatibong 18 degree sa freezer. Nasaan ang talaan ng temperatura? 3 beses sa isang araw. 1 beses sa umaga, tanghali at gabi. Kapag may problema sa freezer, mag-a-alarm ito at magpapadala ng babala sa cellphone ko. Tingnan pa natin sa loob. Sino ang gumawa nito para sa iyo? Ako lang po. Nagtrabaho ka ba rati sa kumpanya ng pagkain? Hindi po. Kung ganoon, bakit mo naisipang gawing detalyado ang lahat? Noong maagawan ako ng pwesto noon, may natutunan akong isang bagay. Anong bagay naman iyon? Walang silbi kung sasabihin mo lang na malinis. Dapat madali itong makita kapag sinuri ng iba. Oras ng pagproseso ay 12 segundo. Uri ng isda ay fillet ng dalag. Address ng pagpapadala ay Gusali 3 sa subdibisyong Nanyuan. Magaling ang paghawak mo sa kutsilyo. Ang boss namin dati ay nakakatapos ng isa sa loob ng 2 minuto. Pare-pareho ang kapal ng hiwa ko sa isda kahit manipis o makapal. Huwag kang ang magyabang. Magtrabaho ka na lang doon. O sige na nga. Mabuti naman kung magaling ka sa ginagawa mo. Pero mas mahalaga ang kaligtasan ng pagkain kaysa sa galing mo. Alam ko po. Sir, kailangan niyo pong suriin ng mabuti ito. Isa rin ako sa mga namamahala sa palengke. Nabalitaan ko pong may nagsumbong tungkol sa lugar na ito. Kaya pumunta ako rito para tingnan. Kayo po ba ang nagsumbong? Opo, ako nga po ang nagsumbong gamit ang totoong pangalan ko. Ako rin po, para lang naman po ito sa kaligtasan ng pagkain ng mga mamamayan.
Hindi pa tapos ang inspeksyon. Pakiusap huwag po ninyong gambalain ang trabaho namin. Sige po, suriin nyo lang. Sir, kumusta po ang lagay? Marami po bang naging problema? May nakita naman kaming problema. Medyo maliit ang lugar na ito. At kaunti lang ang mga tauhan ninyo. Sa dami ng ginagawa ninyo. Kapag dumami pa ang mga susunod na order, pwede pang ayusin ang pagkakahati-hati ng lugar ninyo. Iyon lang po ba talaga ang nakita ninyo? Sir, illegal po siyang nagpapatakbo ng negosyo ng pagkain dito sa komunidad. Hindi niyo ba ito ipapasara? Nagbabase kami sa katotohanan at ebidensya. Hindi sasabi-sabi lang ng iba. Kumpleto ang kanyang business permit. Kumpleto rin ang lahat ng dokumento para sa pagbebenta ng pagkain. May sapat na health certificate ang lahat ng kanyang mga tauhan. Maayos at kumpleto ang mga record ng kanilang mga paninda at resibo. Malinis at pasok sa pamantayan ng kalusugan ang buong lugar. Nakapasa rin sa mabilisang pagsusuri ang kanilang mesa. Ligtas at pumasa ang resulta. Tama ang temperatura ng kanilang freezer at refrigerator. Zoe, pakipirmahan ito rito. Kahit maliit lang ang negosyo mo, mahusay ang pamamahala mo rito. Ipagpatuloy mo lang iyan. Maraming salamat po, sir. Kahit paano, may record ka rito kung saan galing ang mga paninda mo. May patunay sa bawat proseso. At malinaw kung kanino ang pananagutan. Itong paraan ng direktang pagsuplay ng sariwang pagkain sa komunidad ay malinis at ligtas sa sakit. Talagang dapat tularan ng iba. Huwag mong bababaan ang kalidad para lang mabilis na lumawak ang negosyo mo. Tatandaan ko po iyan. Ang galing. Huwag ka nang sumigaw dyan, magtrabaho na tayo uli. Huli na ng 26 na minuto ang order. Sa negosyo ng pagkain, hindi ka dapat matakot sa inspeksyon. Ang dapat mong katakutan ay kung may makikita silang mali. Dahil dito, parang nabigyan ka pa ng bagong patunay. Na malinis at maayos ang trabaho mo. Mas epektibo pa iyan kaysa sa kahit anong patalastas. Tio, paanong nangyari iyon? Bakit kumpleto ang mga permit at lisensya niya? Nagtatanong ka sa akin, sino naman ang tatanungin ko? Zoe. Hindi pa tayo tapos. Nagde-deliver ka araw-araw ng bandang alas 4 ng madaling araw, di ba? Tingnan natin kung makapag-deliver ka pa ngayon. At kung makakaagaw ka pa ng mga order. Tingnan ko lang kung paano mo bukas. Maihatid ng on time sa Hongyun. Sinong gumawa nito? Kailan mo pa ikinabit ito? Bago pa ang araw ng inspeksyon. Alam mo na palang gagawa sila ng maruming laro. Hindi ko alam kung gagawin nga nila, pero mas mabuti ng laging handa. Si Hubin nga talaga ang may gawa nito. Ano nang gagawin natin ngayon? Kailangan na ng Hongyun ang mga paninda bago mag-alas 5:30. May kailangan ding ihatid sa Nanyuan bago mag-alas 6:30. Mag-deliver muna tayo. Paano tayo magde-deliver kung ganyan ang lagay ng sasakyan natin? Sino ito? Kuya Chen, si Zoe ito. Binutasan ng kung sino ang 3 gulong ng sasakyan ko. Yung maliit na van sa shop mo. Pwede ko bang hiram ng 2 oras? Ang aga pa naman, bakit naman binutasan ang gulong mo? Opo, sandali lang bubuksan ko na ang pinto. May reserba ka pa palang sasakyan. Sa pagde-deliver hindi pwedeng iisa lang ang diskarte mo. Gisingin mo na si Xiaoma. Ilagay muna sa cooler ang mga kargamento ni Hongyun. Kung walang cold chain ang sasakyan, lagyan mo ng ice pack. Paano naman ang temperatura? Sukatin mo ang temperatura sa loob kada 20 minuto. Pikturan mo para may record. Naintindihan ko. Sino walang hiyang ng butas ng gulong mo? Saka na natin pag-usapan yan, pahiram muna ng sasakyan. Nasa sasakyan ang susi pero kaunti na lang ang gas. Pagbalik ko ipapa-full tank ko. Huwag ka ng maraming satsat at deliver mo na yan agad.
Unang kahon 3.7 na degree. Pangalawang kahon 4 na degree. Pangatlong kahon 4.1 na degree. Kumuha ng litrato bawat 20 minuto. Huwag kang mag-alala. Bakit napalitan ang sasakyan? Nabutas kasi ang gulong ng dating sasakyan. Kaya pansamantalang pinalitan ng reserbang sasakyan. Nakarecord ang temperatura sa loob ng kahon sa buong biyahe. Pakicheck muna ang temperatura bago ang mga produkto. Kapag hindi pumasa, pwede ninyong tanggihan agad. 4 na degree. Buo ang label. Walang problema sa mga isda. Sige, tatanggapin ko na. Sinong gumawa nito? Si Hubin. Nag-report na ba kayo sa pulis? Pagkatapos mag-deliver, pupunta na kami doon. Kung kailangan ninyo ng testigo, pwedeng magbigay ang Hong Yun sa inyo. Nang patunay na dumating kayo ng nasa oras ngayong araw. Sa negosyo, pinakaayaw talaga ang mga ganyang maduming galawan. Huwag mo na siyang kaawaan ngayon. Hindi na. Boss he, mauna na po ako. Nagpalit kami ng sasakyan ngayon. Nagkaproblema kasi ang dating sasakyan. Pero hindi naman naantala ang mga paninda. Nakarecord din ang lahat ng temperatura. Sige, kampante ako kapag si Xiao Zhou ang gumagawa. Zuri, gamitin mo ang cellphone mo para kumuha ng ebidensya. Hindi ito gasgas lang, sinaksak ito ng kutsilyo. Iparesibo mo ang pagpapagawa. Isulat mo ng malinaw na 3 gulong ang nasira. Maliwanag po. Kilala mo ba ang taong ito? Opo, kilala ko. Ano ang pangalan niya? Si Hubin. Ano ang ugnayan ninyo? Pamangkin siya ng dating may-ari ng palengke. Kinuha niya ang dati kong pwesto ngayon. Isa itong sinadyang paninira ng ari-arian. Paano ba ito eksaktong ayusin? Depende yan sa halaga ng pinsala at sa sitwasyon. Ipapatawag namin siya sa presinto. Anong mga papel pa ang kailangan kong ihabol? Siguraduhing madali kang matawagan. Ne-report ko na. CJ, anong sabi? Hahanapin siya. Ithi, siguradong mayayari siya ngayon. Gusto niyang labagin mo ang kontrata. Pero ang nangyari, lalo pang gumanda ang reputasyon mo. Ang totoong negosyo hindi lang umaasa sa isang sasakyan para mabuhay. Sa ano pala? Sa mga plano at maayos na record. At sa hindi pagpasa ng problema sa mga customer kapag may nangyari. Ano nang susunod nating gagawin? Hihintayin nating hanapin siya ng pulis at pagkatapos yung mga isda doon sa tindahan ni Hugh. Ay dapat na ring imbestigahan. May hawak ka pa bang ibang ebidensya? Kailan mo pa nakuha yan? Pagkatapos nung nangyari sa buntis. Pupunta ako ngayon din sa pwesto ni Hu para manggulo. Huwag kang manggulo. Ganoon na lang ba yun? Kung gusto mong makakuha ng katarungan, daanan mo sa ebidensya at hindi sa lakas ng boses. I-seal natin ang natitirang sample ng isda para ipasuri. Itabi mo ang shopping bag, resibo at pati na rin ang patunay ng bayad. Magkano ang benta mo sa isdang mandarin na ito? Buhay pa ito at mura ko lang ibibigay sa iyo. Ang isang bahagi ay i-freeze para itabi, at ang isa naman ay ipasuri. Kailangan ba talaga ng ganitong kaabalahan? Naman! Matagal mo na palang pinaghahandaan ang pagbebenta nila ng may problemang isda. Hindi naman sa pinaghandaan ko ng maaga, kundi si Hubin mismo ang nagbigay sa akin ng pahiwatig. Anong ibig mong sabihin? Yung taong nagawa ngang mandaya pati sa bagong panganak na inagamit ang isda, ay tiyak na mas lalala pa ang gagawin sa mga susunod na araw. Ang tapang naman ng amoy na ito. Umaabot hanggang dito sa pwesto ko ang amoy. Paano naman kami makakapagnegosyo niyan? Hubin, lilinisin mo ba o hindi ang mga patay na isda dyan sa likod mo? Bakit ka ba sumisigaw dyan?
Aling pwesto ba ang walang kaunting amoy? Kaunting amoy ba ang tawag mo riyan? Amoy na amoy ng mga mamimili rito sa pwesto ko. Dahil sa baho hindi na sila bumibili ng karne. Ang mga sariwang gulay na kabibili ko lang kaninang umaga. Natalsikan lang ng mabahong tubig mo sa sahig. Sino pa ang gaganahang bumili niyan? Ilang araw nang nakatambak dyan sa likod mo ang mga kahong styrofoam na iyan. Alisin mo na agad iyan dyan. Kung makapagreklamo kayo akala nyo naman napakalilinis nyo. Natural lang naman iyon dahil palengke ito. Naku naman kaibigan, may amoy nga ang palengke. Pero hindi ito tambakan ng mga bulok na isda. Noong si Xiao Zhao ang nandito ng 5 taon. Kailan ba nangamoy ng ganito ang pwesto ng mga isda? Kailan ka lang ba nagsimula rito? Kulang na lang liparin na tayo ng kumpol-kumpol na langaw. Sobrang baho naman ito, umalis na nga tayo. Hindi na rin ako bibili ng karne. Ayoko na. Hindi na rin ako magtitinda. Palabasin niyo si Boss Hugh. Kapag hindi niya ito inayos ngayon, huwag na tayong magbukas lahat. Boss Hugh, hindi ito ang unang beses na binalaan ka namin. Kapag nagpatuloy pa ang baho sa pwesto ng pamangkin mo, masisira ang pangalan ng buong palengke natin. Amuyin mo kaya mismo. Wala nang pumapasok na mamimili rito. Normal lang naman na may amoy ang pwesto ng isda. Grabe naman ang normal na iyan. Paano pa kami makakapagtinda ng gulay nito? Natatakot nang lumapit ang mga mamimili. Kung hindi pa rin aksyonan ito ng pamunuan. Sabay-sabay kaming magpapasara ng pwesto. Sino ang may sabing kumuha kayo ng video? Wala ka nang ang ginagawa, ayaw mo pang kumuha kami ng ebidensya. May dumating na pulis. Nandyan ba si Hubin? Si Erzang, bakit po, ano ang nangyari? May nagsumbong sa amin. Sinasabing ang kanyang sasakyang pang-deliver ay sinadyang butasin ang mga gulong. Kaya tiningnan namin ang mga kuha sa kiki. Sa bisa ng batas, ipapatatawag muna namin si Hubin para magtanong-tanong. Zoe, anong ibig mong sabihin ah? Wala naman. Nandito lang kami para kay Hubin. Bakit niyo ako hinahanap? Ikaw si Hubin, tama. Sumama ka muna sa amin. Tito. Chief Zhang, baka may hindi lang pagkakaunawaan dito. Biruan lang naman ito ng mga kabataan, hindi na kailangan pang umabot sa ganto. Malalaman natin kung hindi pagkakaunawaan kapag nakita ang ebidensya. Siya nga talaga pala. Kaya pala nabutasan ng gulong si Xiaozu. May nagpanik lang pala. Ako lang naman kasi. Doon mo na sa presinto ipaliwanag ang lahat. Boss, dinala na po si Hubin ni Chief Zhang. Magbubukas pa ba ang pwesto niya? Ibang usapan naman yan. Paano naman yung mga bulok na isda? Paano naman ang mga nalugi sa amin? Paano naman yung mga mamimili na nagsyalisan? Tama. Dumating na rin ang sasakyan ng mga taga-inspeksyon sa palengke. Zhuwei, ikaw na naman. Hindi ako ang iniimbestigahan ngayon. Nagpapasa lang ako ng mga dokumento. Lumabas na ba ang resulta ng mga pagsusuring ito? Ang isa sa mga yan ay may paunang ulat na. Hindi mo pwedeng sabihin basta-basta yan. Kaya nga hindi ko sinabi sa group chat. Sa inyo ko lang binigay ang mga papel na ito. Magsagawa ng random testing dito sa mismong pwesto. I-seal ang mga sample. Suriin ang buong listahan ng mga biniling paninda. Boss, bago lang po siyang namamahala rito. Hindi pa po siya sanay sa proseso. Siya sa atin muna natin. Walang nakasaad na pinagmulan. Walang sertipiko ng inspeksyon. Walang malinaw na batch number. Ito ba ang listahan ng mga produktong dagat sa palengke ninyo? Mula sa talaan ng mga binili ng mga nagbebenta rito. Siya, bago pa lang po kasi siyang namamahala rito. Hindi pa kabisado ang proseso. Bago ka pa lang tapos hindi ka na mag-iinspeksyon ng mga dumarating na paninda. Ikaw bilang pamamahala ng palengke. Paano ba kayo nagbabantay rito araw-araw? CJ. I-seal ang mga sample. Ang Yuki Seafoods ay pinaghihinalaang. Hindi maayos na inspeksyon ng mga dumarating na paninda. Pagbebenta ng mga pagkaing dagat na hindi alam kung saan nanggaling. Pansamantalang ipapatigil muna ang operasyon ng pwesto. I-seal ang lahat ng mga kaugnay na paninda. Sir, pakiusap, huwag niyo muna i-seal. Hindi magiging maganda ang tingin sa palengke dahil dito. Ngayon mo lang naisip na hindi maganda ang epekto nito. Sa wakas tahimik na rin. Sa tingin mo tapos na ba ito? Hindi pa. Umpisa pa lang ito ng pag-aayos ng mga atraso.
Si Hubin ba ito ng Hyuki? Siya nga mismong mga pulis na ang kumuha sa kanya. Inagaw pa niya ang pwesto ng iba. Binutasan pa ang gulong ng sasakyan ng iba. Sobrang nakakahiya naman. Akala ko noon kusang huminto si Xiaozhou. Pinuwersa pala siyang umalis. Sinara na rin ang pwesto ng Hyuki. Nakatambak doon ang mga mababahong isda at bulok na hipon. Matagal na dapat yan sinara, napakagulo ng pamamahala sa palengke. Ang katulad na video ay naipasa sa group chat ng mga residente sa subdivision. Ito yung dati, pwesto na nagtitinda ng isda sa palengke. Naaalala ko si Xiaozhou noon. Maaasahan naman ang may-ari. Ngayon nagde-deliver na lang si Xiaozhou. Nakabili na rin ang pamilya ko sa kanya. Hindi ba ang pamamahala ng palengke ay magsasalita para magpaliwanag man lang? Naireklamo na ito sa barangay. Seryosong usapin ang kaligtasan sa pagkain. Reklamo na naman tungkol sa bilihan ng isda. Tumawag na rin ang mga taga-barangay. Itinatanong kung paano ito reresolbahin ang pamamahala ng palengke. Sabihin mo muna na kasalukuyan na nating inaayos ang problema. Nalaman na rin ito ni Manager Hu at ng mga kasosyo. Sino ang nagsabi sa kanila? Kumalat na ang video sa chat group ng subdivision kaya hindi na mapigilan. Sir Song, alas 3 ng hapon. Conference room sa ikalawang palapag. Sir Song, kaya kong ipaliwanag ang nangyari. Ipaliwanag mo ng harapan. Pamangkin mo ba ito? Sir Song, bata pa po siya at mapusok lang. 30 taong gulang na siya tapos bata pa ang tawag mo sa kanya. Ipinagkatiwala ko sa iyo ang pamamahala ng palengke. Para palakasin ang benta at pasiglahin ang trapiko ng mga tao. Hindi para ipasok mo ang mga kamag-anak mo. Dito para lang sirain ang ating reputasyon. Sir Song, gusto ko lang naman sanang i-upgrade ang lugar ng mga isda. Ay upgrade. Malakas talaga ang benta sa pwesto ni Zhuwei noon. Naisip kong sariling tao na lang natin ang magpatakbo. Para mas madali ang pamamahala. Mas madaling pamamahala. Ano ba ang napala mo sa pamamahala mo? Napilitang umalis ang mga lumang tindera. Nabubulok na isda ang ibinebenta sa pinakamagandang pwesto. Nawalan pa tayo ng mga customer mula sa mga restoran. Sabay-sabay na nagwelga at nagsara ang mga tindero. Ipinasara pa ng mga otoridad ang palengke. Sabihin mo sa akin, pamamahala ba ang tawag mo rito? Sir Song, nandito na po siya. Anong ginagawa mo rito? Ako ang nag-imbita sa kanya. Sir Song, ano po ba ang maipaglilingkod ko sa inyo? Zhuhi, nabasa ko ang iyong profile. 5 taon ka na palang nagtatrabaho rito sa palengke noon. Ang dagsa ng tao sa pwesto ng mga isda ay halos. Ikaw ang nagpasimula at nagpalago nito. Ang nangyari ngayon ay bunsod ng sablay na pamamahala sa palengke. Alam kong naging hindi patas ang trato sa iyo. Gusto kitang pabalikin dito. Babaguhin natin ang disenyo ng lumang pwesto ng mga isda. At ikaw ang mamumuno sa muling pagbubukas nito. Libre ang upa sa pwesto para sa unang 3 buwan. Bukod pa riyan, maaari kitang bigyan ng ang posisyon para sa supervisor ng seafood section. Supervisor, ang may hawak sa pagpasok ng mga pwesto at pinagkukunan ng paninda. Ang mga pamantayan at proseso sa kalinisan. Boss Song, manahimik ka. Sabihin mo lang kung ano ang mga gusto o kondisyon mo. Salamat sa pagpapahalaga, Boss Song. Kaya naman, hindi na ako babalik. Dapat alam mo na kung bakit. May sariling dagsa ng tao sa palengke. Alam ko, pero bakit mo pa tinatanggihan? Dati, akala ko rin kapag napanatili ko ang isang magandang pwesto, hawak ko na rin ang negosyo. Pero kalaunan na-realize ko na, ang pwesto pwedeng agawin ng iba. Ang lokasyon pwedeng palitan. At ang renta pwedeng doblehin. Pero ang pinagkukunan ng paninda, galing, reputasyon at tiwala ng mamimili. Ang mga ito ang hindi kailanman maaagaw ng iba. Siguradong kikita ako kapag bumalik ako. Pero ang layunin ko ngayon ay hindi lang basta isang palengke. Ambisyoso ang mga kabataan. Hindi ito ambisyon, dahil lang ito sa hirap ng sitwasyon. Kung ganoon, ibahin natin ang paraan ng pagtutulungan natin. Makikinig ako, boss. Sa susunod, ang seafood section ng palengke ay pwede nang maging isa sa mga direct outlets mo. Kami ang maglalaan ng pwesto. Susundin ang mga pamantayan mo. Ikaw ang mamimili ng mga tauhan. Bukod ang kwentahan ng kita at gastos. Pag-iisipan ko muna. Sige, walang problema. Ang pamamahala ni Hu ay magtatapos na ngayong araw. Maraming taon din akong nagsilbi kay Boss Shai. Kahit wala akong malaking nagawa, nagpakahirap din naman ako. Nagpakahirap ka talaga. Kaya nga dati, hinahayaan ko na lang. At nagbubulag-bulagan ako. Pero sa pagkakataong ito, ang binangga mo ay ang mukha ng buong palengke. Ako, bukod pa doon, may nahanap ng problema ang accounting.
Ang mga pagsasaayos ng pwesto at pansamantalang dagdag singil nitong mga nakaraang taon. Kailangang imbestigahan ang upa, entrance fee, at mga rebate. Inooku pa. Kursunada ko ang pwestong ito. Ibibigay ko ito sa pamangkin ko para patakbuhin. Maghanap ka na lang ng ibang lugar. Tapos na ang pulong. Tungkol sa nasirang gulong ng sasakyan, ipaliwanag mo muna ito. Ang mga pagkaing dagat na ibinenta sa pwesto ni Hugh. Kailangan ding patuloy na makipagtulungan sa investigasyon. Kailangan ding suriin ang mga isda, mga record ng bayad, resibo ng binili at chat. Kailangan ding i-verify ang mga record at CCTV sa pwesto. Kami ay, bilang pamamahala ng palengke, hinayaan ninyong mag-operate ang mga pwestong hindi sumusunod sa patakaran. Totoong nagkulang kami sa pagsubaybay noon. Nang lumabas ang reklamo, inaksyonan mo ba agad ito noong una pa lang? May ilang pansamantalang dagdag singil sa upa rito. Walang kumpletong record ng pag-aproba. Ang tungkol sa rebate sa entrance fee. Kailangan ding patuloy na suriin ang bahaging iyan. Iisa-isahin natin itong imbestigahan. Yung ibang tao talaga, mabaho na nga ang sarili. Sila pa ang may ganang pumuna sa kalinisan ng iba. Zuwei, nakahanda nang magbukas muli ang seafood section. Mag-usap tayo muli ng isa pang beses. Pangalawang beses ko na itong pumunta rito para hanapin ka. President Song, ganoon pa rin ang sasabihin ko. Hindi ako mananatili rito sa pwesto. Pwede pa nating pag-usapan ang mga kondisyon. Hindi ito usapin ng pera. Mas mukha ka pang boss kaysa sa akin ngayon. Kapag napalayas ka na ng isang beses, matututo ka ng maging matalino. Sige, mag-usap tayo batay dito. Kailangan malinaw na nakadikit ang mga label ng pinagmula ng produkto. Ang uri ng produkto at oras ng pagbili. Pangalan ng supplier at numero ng bayad. Walang dapat magkulang kahit isa. Dapat siguraduhing sariwa ang mga isda araw-araw. Dapat linisin ang bodega araw-araw. Zuji Fresh Fish Direct Delivery ang isda ngayon ihatid ngayon. Sino ang nagkamali ng dikit ng label sa bodega? Kuya, aayusin ko po agad. Hindi lang aayusin, dapat idikit mo ulit. Uri ng isda, oras, address at numero ng telepono. Walang dapat magkamali kahit isang letra, bumalik ka rito. Ano na naman iyon? May mga bakas pa ng tubig na hindi natuyo. Punasan mo ulit ng 3 beses. Sino nga pala ang nagsabi dati na ang pagbebenta ko ng ilang isda ay parang nagpapatakbo na ng malaking kumpanya? Bata pa po kasi ako noon at walang alam. May narating ka na ngayon, bata ka. Kailangan mo pa rin talaga ang mga isda ni Tito. Kahit na nagrereklamo si Tito na matrabaho ito, masaya naman talaga ang puso niya. Dahil sa iyo tumaas din ang halaga ng mga isda ko. Si Zuwei ba na ito ay ang parehong tao sa group chat ng komunidad natin? Siya nga ang naghatid kaninang umaga. Sige nga, pabili ng isang order ng steamed fish. Listahan ng mga isda para bukas. Ang apahap ay masarap kapag ini-steam. Ang karpa naman ay bagay sa sabaw. Ang dalag ay bagay na bagay para sa sour vegetable fish. Hindi mukhang tindero ng isda si Xiaozhou. Parang consultant siya sa kusina ng pamilya. Ano ba ang trabaho niya dati? Namahala siya ng palengke noon. Ang galing naman pala niya. Bakit siya umalis doon?